Ano po ang inyong what can you share with us? No, what do we hope na mangyayari po ngayon sa nangyayari? I think, Ms. Pat, this is one of the biggest challenge that we will be having in a few days or what. Kasi Oo. may pronouncement na ang Department of Energy na baka umabot sa 90 pesos per liter ang Correct. diesel. So pagka nangyari yan, of course, we cannot have any other choice but to pass on. Siyempre, maniningil kami sa mga kliyente namin, magre-request kami ng additional rate or increase ng mga charges. And of course, yung mga kliyente natin na importer-exporter, ipapasa din yan sa consumer. Oo. So, in fact, talagang tayo lahat tatamaan, hindi lang kami. In fact, this is really everybody's Worry, concern, Kaya, correct. Oo. malaking problema to, Oo, Ms. Pat. nako. Oo. So meron na ba kayong ginagawang mga hakbang to anticipate itong mga sabi nga natin baka next week tinatansya na umakyat sa 90 pesos kada litro po ng diesel unless maka-intervene na po ang presidente, mabigyan siya ng emergency power tapos baka isuspend mo ng excise tax o ang VAT. But in the meantime, ang mga truck drivers ho ba or mga truck operators, kayong asosasyon nyo ba, mayroon ba kayong makukuhang ayuda o subsidiya mula sa gobyerno? Kasi nagsabi na, yung mga jeepney drivers, mga farmers, yung mga fisher folk, sila po ay makakatanggap ng ayuda. Pero kayong mga truckers po, anong tulong ang ibibigay po ng gobyerno kung sakali po humantong po sa ganitong kalala ang sitwasyon? Miss Pat, sadly, hindi kami kasali doon sa mga beneficiaries nung sinasabi nilang ayuda Hindi kami kasali doon. Oo. Kaya kahapon, we got an emergency meeting, yung board namin, para mapaghandaan if in case this situation comes. Ang iniisip namin, lahat kami, magkakaroon kami ng general membership meeting, i-assess namin yung situation, i-assess namin yung capacity namin kung hanggang saan masu-shoulder yung aming present rate. Pero kung hindi na naman kaya talaga, we will be forced to charge for additional rates.